Mariing binatikos ng mga kongresista ang umano'y pagkakalat ng kasinungalingan ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, pinalawig naman ang contempt order laban sa Chief of Staff ng Vice Presidente. Ang detalye sa balitang pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Imbes na 5 araw, pinalawig pa ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa 10 araw ang contempt order laban kay Yusek Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa ikapitong pagdinig ng komite ngayong Lunes, binatikos ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang umano'y pagiging evasive, uncooperative at mga pagsisinungaling ni Lopez. Yan ay hindi lamang patungkol sa mga pagdinig kundi maging sa nangyaring tensyon nitong Sabado sa Kamara nang ihain ang transfer order kay Lopez sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Pinigilan kasi ito ng Vice Presidente at pinalagan din ni Lopez at nagdaos pa sila ng press conference habang nasa Kamara, gayong mga pasaring at kasinungalingan naman umano ang kanilang mga sinabi. Ang iba pang kongresista lubos din itong inalmahan na pawang paninira umano sa kanilang institusyon. Nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-barge yung kanyang yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari, Mr. Chair. So I repeat, I move to extend the period of contempt of Attorney Zulaika Lopez, Mr. Chair. Is there any second to the motion? Mr. Chair, may I be recognized? Duly seconded. Is there any objection? Mr. Chair, Hearing none, the motion is carried. must recognize. Si Vice President Duterte na personal ding humarap sa pagdinig, ipinagtanggol naman ang kanilang kampo. Sa unang pagkakataon nanumpa na rin siyang magsasabi ng katotohanan sa harap ng komite. Lumutang na rin ang iba pang opisyal ng OVP na noon pa pinapatawag ng House panel. Sa talakayan, muling binusisi ng mga mambabatas ang umunoy maanumalyang naging paggamit ng confidential funds ng OVP, gayon din ng DepEd noong ito'y pinamumunuan pa ng Vice Presidente. Git ni Chairman Chua, makakaasa ang publiko na tanging katotohanan at hustisya lamang ang nais nilang mapanaig dito. Sa bawat pagdinig po natin, patong-patong po ang mga natutuklasang kababalaghan sa nangyayari sa 612.5 million na confidential funds ng OVP at DepEd. At panawagan ko po sa taong bayan na huwag po natin hayaan na ibaon ang ating mga katanungan gamit ang mga diversionary tactics. Mula sa PTV, Mel Lesmoras para sa Balitang Pambansa.